So, if I were you, sir, no, if you can settle it privately, sa kayong dalawa ni Mama Malu de Los Santos, no, much better do it. Or stop na ninyo yung pagtitirahan ninyo personal. Pumokus kayo dun sa topic ninyo. Yun po yung bigyan ninyo ng buhay at diin. Kung ano. Alright, so another video for another day. Okay, so makikisaw-saw po muna tayo ngayon sa ibang community, no? Kasi for me it's a bit kind of interesting, kaya gusto kong makisaw-saw, no? Sharing some of my thoughts and opinion with regards to the issue na meron sila. At ang pa-sawsawa nating community, because our name is the community, so makikisawsaw tayo sa community ng Kalingap, na kung saan, no, yung mga may dalawang vlogger sila na parehong vlogger ng Kalingap, nagtitirahan ngayon. Actually, matagal na ata silang nagbabatuhan ng accusation sa isa't isa until pwede nating sabihing napikon, napuno, no? At para sa kanya, below the belt na raw. Pareho naman silang nagbabatuhan ng kung ano-anong mga kwento. Personalan ng ang banata nila, no? Yan ay between Ma'am Malu, no? De Los Santos and Dr. Love. Itong dalawang to na matagal ko nang naririnig, kasi alam niyo naman, sumisilip-silip tayo, na nakikinood-nood tayo sa iba. Mukhang pasensya na, no, Dr. Love, no? Mukhang napikon na. Bakit ko nasabi yon? Because he opted in might be magsampa ng kaso dito sa kanyang kadebate or kaalitan na si Ma'am Malu, no? Because of the paglalagay sa kanya sa taol. Parang alam ko ng mga ganitong the moves. Okay, so yun po ay magiging content o ng video na to, at bibigyan ko ng opinion yung kaso-kaso na yan, kasi natatawa na lang ako dyan, no? But bago po ako magpatuloy, welcome sa aking channel. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po, and pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Okay? So matuto po tayo mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihang fake news, no? At para hindi po kayo mapikon. Kasi pag alam niyo yung katotohanan, ba't kayo mapipikon, di ba? So i-chill nyo lang yan. Ganun lang yan. Okay. So simulan natin dito sa pagpaparinig, no, ng video muna ng kay Ma'am Malu de Los Santos, no. Yun po yung kaalitan nitong isa, no, sa kaalitan nitong si Dr. Love, kasi maraming bumabati ko sa kanya. Nandyan pa si Kapeso, si Marilyn Chang, and some of other vloggers ng Kalingap, no. So mukhang in demand si Mr. Dr. Love. Kaya marami ata nagko-content sa kanya. So pakinggan mo muna natin itong naging isa sa mga live stream ni Ma'am Malu de Los Santos. Madam, medyo isi-share ko lang po yung portion ng inyong naging vlog, and para lang po magka-idea yung aking mga audience kung ano po ba yung pinaguhugutan itong si Dr. Love at bakit niya naisipan, no? Naisipan pa naman palang naman na magdemanda. Okay? So ito po yung kay Ma'am Malu de Los Santos. Ayan po. Maraming pong salamat sa inyong lahat, at tayo po ay nananawagan na si Dr. Love po ay nakaburol dyan sa diet. Yung mga hindi nakaalam po na mga pamilya at kaibigan, ayan po ay kagabi po ay inatake po siya ng
ay blood sa galit kay Malo de los Santos at kay Capizo. Okay, so ayan po, katulad na na-mention ko. Asensya mo, natatawa lang ako kasi itong mga ganitong galawan, no? Alam mo, nangyari na to kahit ako naikabaong na dati. Naikabaong na ako dati. Mayroon na akong sa isa kong account, nangyari na sa akin to. Ilagay din ako sa kabaong pero tinawanan ko lang. And dito, obviously, ayan, si Dr. Lab, no? May nakalagay pa na paalam Dr. Lab, makarating ka sana na mapayapa ang kaluluwa mo. Isama mo rin si Jordan Girl. Baliktad kasi, binabasa ko lang para hindi ka mag-isa. So yan po yung yung pinaka-thumbnail ni Mamalu de los Santos. At ayan, nakita nyo naman. No? Lakihan ko yung lakihan ko lang yung screen para makita ninyo. Excuse me, Mamalu. Ayan. Ito si Dr. Lab. Alam ko naman kung sino may gawa nito. Naka-smile ka naman, Dr. Lab. Huwag ka naman sa mamaloob mo. Ikaw naman. At ayan, may panawagan pa nga si Mamalu na kung sino man yung mga kaibigan, kakilala at kamag-anak ni Dr. Lab, no, siya daw po ay namayapa na sa ang sanhi ay inatake sa puso. Dahil sa galit kay Mamalu de los Santos. Yan po si Mamalu de los Santos. So ito yung naging isang live ni Mamalu de los Santos. Is this what you call this, magagamit na ba na dahilan para si Dr. Lab ay magdemanda, no? And bakit siya magdidemanda? Ayan yung mga tanong dito. Then ano yung nag-trigger sa kanya? Ito lang ba talaga yung nilagay siya sa atawal? Okay, so dapat malaman natin yung buong kwento. At anong yung mangyayari bago dapat malaman natin kung ano yung magiging epekto ng mga pagdidemanda nila sa isa't isa, no? I'm not sure if si Mamalu ay nasa Pilipinas, no? But I heard nasa ibang bansa. I'm not too sure, no? Please correct me if I'm wrong. Then yun pa lang, yung layo pa lang nun, medyo usapin na yan. Tapos anong merong law ang bansa nila, di ba? So maraming ko-consider dito, lalo't yung isa wala naman ata sa Pilipinas. Okay? And ito naman yung kay Dr. Lab, nagtatanong siya actually, no, sa mga viewers niya. So allow me to play naman yung kay Dr. Lab para magka-idea kayo, no? Although hindi naman ito yung full idea, at least malaman ninyo paano nangyari. Okay? So ito yung kay Dr. Lab. So play natin. Kaya ulit ko lang ang pulso ng lahat ng tao, lalo na doon sa mga nakapanood ng video. Ang dami kasi nag-message sa akin, umiiyak. Ang daming nasasaktan. Ang daming humihingi ng payo. Kung ano ba talaga ang ating so ano ba pinakamaganda natin gawin? Yan. Tapos topic din malaman ang lahat. Kung ano pong pinakamaganda. Clear po ang violation, clear po ang maliwanag ang pagkagawa ng kanilang thumbnail. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Ipasa Diyos mo na lang yan, Dr. Lab. Pwede naman pong ipapasa Diyos natin, pero kailangan may aksyon. Hindi naman po pwedeng walang aksyon.
hindi naman po pwedeng walang aksyon. At huwag kayo mag-alala, ang boses ko talaga ay malakas. Ito na talaga boses ko. Kaya talent ako eh. Pero hindi na magbabago boses ko. Yun na talaga. Okay, so yung naging paliwanag ni Dr. Lab, no? Nanghihingi siya ng opinion, no, sa kanyang mga viewers. And may mga nagko-comment, may mga hayaan na lang, pero gusto ni Dr. Lab daw na mag-take actions. Alright? So, bago po natin simulan, no, yung mga dimandahan nila. For sure, hindi lang ito ilang vlogs na nangyari, no, sa bawat vlog nila. Malamang nagka-personalan ito at talagang alam mo na wala na sila sa issue, doon na sila napunta sa personal na atakihan. Normally, ganyan ang nangyayari dyan. Why I know? Because dinanas na yan, no, ng mga ibang kasamahan ko. Hindi po ako yung nadimanda, pero nakita ko po yung progress ng mga ginagawa nilang ganito, yung mga ganyang galawang ganyan. So sigurado ako na yan ay nagkaroon talaga ng hindi lang sa issue nag-focus, kaya nauwi sila sa demandahan. And I watched some of the video of Mama Malu de los Santos. So talagang nagawan siya ng chismis, kung ano-ano yung sinabi sa kanyang paninira, no? Kaya siguro, and actually inamin din naman ni Mama Malu na kaya niya nagawa to dahil masyado na siyang binaboy. Masyado na siyang nabastos ng mga pinagsasabi ni Dr. Lab. So that's why nagpagawa siya ng ganong thumbnail, no? And is it misleading? Of course, it's misleading dahil buhay pa yung tao. Pwede ba siyang idemanda si Mama Malu de los Santos? Of course, pwede siyang idemanda. Now, nandirito na yung big questions, no? Kung itutuloy ni Dr. Lab yung sinasabi niya, no, na demanda, no? Kasi yung title niya, kung magdidemanda ba ako. Okay? Para sa akin, ngayon pa lang, no, because both of you are vloggers, no? Pareho kayong vloggers. Pareho kayong nagbatuhan ng sisi. Pareho kayong nanira sa isa't isa. Regardless kung sino ang nagsimula, no? At sino yung sumagot lang, pero nagpalitan po kayo ng accusation at paninira sa isa't isa. Sa tingin ninyo, hindi titimbangin or hindi aalamin ang pareho ninyong abogado kung sakaling kayo man ay talagang magkakaso? No? Sa tingin ninyo, hindi kayo tatanungin o bakit sinabi niya ito sa'yo? Bakit sinabi mo ito sa kanya? Ano ba yung ginagawa ninyo? Once na malaman na kayo ay vlogger, baka iwan kayo pare-pareho ng mga abogado. No, baka pagalitan pa yung mga abogado na kukunin ninyo ng judge. Baka mapagsabihan pa yung abogado ninyo na wala ka na bang ibang makuhang kaso? Why? Kasi bakit kayo magdidemanda kung nagsasagutan naman kayo sa SOCMED? Di ba? Ano ang purpose niyo? Iisipin pa, nagpapataas lang kayo ng view, nagpapasikat lang kayo. Pareho kayong sumasagot sa SOCMED. Bakit kayo ngayon magdidemanda? Ano, kasi talo ka na? Yun yung magiging mangyari doon. Alam mo, Dr. Lab, yun po yung maiisip sa'yo kung itutuloy mo man yung iyong pagdidemanda. Hindi po ito sa pagsisisi sa inyo. Ito yung realidad, sir. No? Napikon kayo dahil nilagay kayo sa kabaong. Maigi nga, hindi pa kinawali yung ulo niya. No? Nakipag-asaran kayo, nagsalita kayo ng hindi rin maganda dito kay Malu de los Santos, no? Kung ano-ano rin ang sinabi nyo, and nasabihan mo pa nga ata siyang bobo, marami ka rin nasabi against her. Tapos ngayon nailagay po kayo sa kabaong, magagalit kayo at well, hindi po kayo magtatanong, no, sa mga viewers nyo kung kayo po ay hindi napikon. No po? Oo, yung sinasabi, yung ginawa ni Madam Malu ay over na. Kumbaga, siguro over na yan sa inyong kumbaga sa pagbanat ninyo, no? Para sa inyo sobra na yan. Pero bakit po kayo nahantong sa ganyan? Dahil may mga sinabi po kayo na para naman kay Madam Malu ay umabot na siya sa limit niya. Di ba? So yung iisip kayo ng demanda, masasayang lang po ang inyong
pera, panahon at oras. Why? Because doon sa pinanggalingan kong community, yan po ang naging option ng ilang mga vloggers. No? Ano kinalabasan? Wala. Sino ang nahirapan? Sponsor. Sige, magdidemanda po kayo. Kung may pera kayo na ipang tutustos ninyo, okay lang yun. No? Sarili nyong pera. Okay? Let's say same with Mamalu de Los Santos. Okay lang yan kung may pera kayo. Magdemanda kayo. Kasi as far as I know, pag kumuha ka ng private lawyer, matik 50, no? 25 to 50, depende sa siyempre capacity ng lawyer na kukunin mo, no? But mostly nung nangyari noon sa isang community na pinuntahan ko is nasa 50 yung kanilang bayad sa attorney, pera pa yung per appearance, no? Acceptance fee pa lang yon. And gaano katagal, no? Ngayon kung sa public attorney's office naman kayo, Diyos ko, baka isa na sa inyo ang kwento na lang, no? Hindi pa nagsisimula yung inyong hearing. No? Real talk lang po tayo, no, Ma'am Malu at saka Sir Doc Lab, no? So kaya walang kwenta yan. Ngayon kung wala kayong pera, no? So magpapaawa ipik kayo, magpapabictim ipik kayo sa mga live stream nyo. So may kanya-kanya kayong supporter. So pag may mga generous kayong mga supporter, so maaawa sa inyo yon. So tutulungan kayo, bibigyan kayo ngayon ng pera para ipangbayad dyan sa attorney ninyo, sa mga paglakad-lakad ninyo ng papers, no, pag-print ng mga documents. Aasa kayo sa sponsor nyo. Diba? So yun naman yun which is what happened doon sa isang community na pinanggalingan ko. So sino ang nag-shoulder? Sino ang nahirapan? Diba? Sponsor. Sino ang nakinabang? Kayo. So, bandang huli, pagdating ninyo sa mga attorney ninyo or sa judge ninyo, mababasura rin lang yan. Kasi vlogger kayo pareho. Diba? Kung ano yung patutsada ng isa, sinasagot ng isa. So nagsasagutan kayo. Naisip nyo lang magdemanda kasi napikon na kayo. Na para sa inyo sobra na yung ginawa. Diba? Para sa inyo yon, sobra na yung ginawa na yon. Pero sa yung ginawa mo ba sa kanya, hindi na sobra para mag-option siya na gumawa ng ganyang kwento. Diba? Kasi regardless may katotohanan o wala ang inyong mga pinagsasabi sa isa't isa, pero nagsisiraan na kayo live at nagsasagutan po kayo at pareho kayong vloggers, no, binibigyan nyo po ng option yung bawat attorney ninyo na mag-rethink, no, kung kayo ba ay kukunin nilang kliyente. No? Kaya yung demandahan, kalokohan po yan, no, para sa akin, no. Kung ako sa'yo, Dr. Lab, hindi, maghanap ka rin ng gagawa ng thumbnail mo. Di ba? At bakit po kayo pa-apekto? Ngayon, hindi sa inaano kayo, Dr. Lab, pero for you na mag-option, na magdemanda, pinapakita nyo lang po na napikon na kayo sa ginawa ni Ma'am Malu de Los Santos. No? Si Ma'am Malu naman, inamin niya na talagang napikon na siya dahil sa pinagsasabi mo, mga kasinungalingan mo daw. So, nauwi siya sa ganyang pagta-thumbnail at ipanawagan niya na ikaw ay natakit sa puso. Maniniwala. Ikaw mismo, no, Dr. Lab, maniniwala ka ba? No? Na dahil kay Ma'am Malu de Los Santos kaya ka inatake sa puso. Di ba? Maaari yung mga kamag-anak mo na hindi alam kung ano yung ginagawa mo sa SOCMED, hindi nanonood ng mga vlogs mo, may possibility na maniwala sila. But that's the point of Ma'am Malu de Los Santos. Pikunin ka para yung mga kamag-anak mo balikan ka. Na instead na si Malu
De Los Santos ang balikan niya, ikaw ang babalikan, at pag oras na malaman nila kung ano yung mga pinagagawa mo sa SOCMED, no? Ikaw pa ngayon ang pagsasabihan. Or pwede rin nila syempre balikan si Malo De Los Santos. Pero yung mag-option po kayo na magdidemanda, I don't think it's an effective way of taking your justice na sinasabi ninyo, no? First of all, pareho kayong vlogger, no? Pareho kayong nagko-content sa isa't isa, pareho kayong nagsisiraan, pareho nyong dinudungisan yung pagkatao ninyo isa't isa. Hindi kayo nag-focus doon sa issue ninyo, sa topic ninyo, so kung ano man yon. No, ngayon kung personal yung topic ninyo, ito talaga kalalabasan ninyo. Pero kung meron kayong pinagsimulang topic, no, na hindi kasama yung mga personal attack at personal ninyong pagkatao, dapat nag-focus kayo doon. Hindi kayo nag-focus or hindi kayo nag-option na tirahin yung bawat personal ninyong buhay. Yan po yung pangit. Yan po yung mga vloggers na masasabi kong talunan na kasi pumunta na kayo doon sa personal na atakihan, no? Siniraan nyo yung kamag-anak, kapatid, kaibigan, magulang ng bawat isa. So kapag kayo po ay nanduroon na sa ganong pakikipag-debate sa inyong kapwa vloggers, wala na pong patutunguhan yan. Nagbabastusan na lang kayo at pareho kayong napapahiya, no? Hindi po kayo dapat mag-vlog pagka ang banatan ninyo ay personalan na. Kasi nakaka-impluwensya lang po kayo ng mga viewers nyo, no, nang hindi maganda. Yan po ay opinion ko. Huwag nyo po sanang masamahan. Okay? So, with regards dyan sa demanda, sir, if I were you, drop it. No, drop it po. Kasi hindi po kayo magpo-progress dyan. Base po yan sa aking pagkakaintindi at sa sistema ng batas sa Pilipinas. Uunahin pa ba yan ng mga judges kaysa sa flood control project? Kaysa sa mga congressman? Ha? Sa tingin nyo, bibigyan ng pansin yan kay Tulpo? Busy ngayon si Tulpo. No? At hindi kayo hindi intindihin ni Tulpo yan. Hindi yan about sa mga may kabit-kabit. So, if I were you, sir, no? If you can settle it privately, kayong dalawa ni Mama Malu De Los Santos, no? Much better do it. Or stop na ninyo yung pagtitirahan ninyo personal. Pumokus kayo dun sa topic ninyo. Yun po yung bigyan ninyo ng buhay at diin. Kung ano ba talaga yung tama at mali doon sa topic na pinag-uusapan ninyo, no? Pero yung kayo po ay mauuwi sa demandahan, magsasayang po kayo ng pera at oras ninyo. Then, Ma'am Malu, if I'm not mistaken, is nasa ibang bansa. Kung nasa ibang bansa siya, I don't know the process. Kung paano tatakbo yung process ninyo. Dahil nasa ibang bansa siya. And kayo po ang magdidemanda, so mas una po kayong gagastos. Si Ma'am Malu po, sasagot na lang. At oras na sumagot si Ma'am Malu, at masabi niya na vlogger kayo pareho, wala na, tapos na yung boxing niyo, no? Sigurado ako hindi po kayo bibigyan ng pansin unless isa sa inyo nananahimik, tapos yung isa banat ng banat, hindi sumasagot kahit na pareho kayong vlogger, pero walang magpapatunay na ang isa sa inyo ay hindi sumasagot, no? Nakailang content kayo about him o about her. Yan, may laban pa yung isa. Yan nangyari, hindi eh. Pag nag-live si Dr. Lab, magla-live si Ma'am Malu De Los Santos, no? Binira ni Dr. Lab si Ma'am Malu De Los Santos, binira din ni Ma'am Malu De Los Santos si Dr. Lab. So, same, no? Walang manalo sa inyo. Okay, alam mo yung opinion ko, no? Hindi ko po sinasabing tama yan. Pero nakabase po yan sa nangyari na doon sa isang community na kung saan po ako dating reactor din. And until na naman nagre-reaction pa rin ako. No? Hindi po sa Tekram, hindi po sa Tekram. Sa iba pa pong community. And maybe some of you na makakapanood nito may idea kung sino. No? So, yun lang po yung gusto kong i-share sa content ko na to, and matuto po tayo mag-fact check para hindi po tayo mapagsabihang fake news. Hanggang dito na lamang, maraming salamat.